mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa nangyari ngayon, no? Koneksyon po ito. Ang ating pag-uusapan mga kababayan ay may koneksyon po ito sa nangyari sa Middle East ngayon sa pamamagitan ng US collaboration with Israel, na kung saan ay binumba po nila, no, itong Iran, at namatay nga, no, napatay nila ang 2 dekadang leader, no, ng Iran, or 4 na dekada pa, 40 years na pamumuno diyan sa Iran. So ngayon mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan ay sabi ni Pulong Duterte, mga kababayan, sabi ni Pulong Duterte, nilagay sa panganib or inilagay sa peligro ni PBBM ang Pilipinas dahil sa mga EDCA site. So ngayon mga kababayan, ano nga po ba ang ibig sabihin ng EDCA site? Actually mga kababayan, sa buong mundo po, not only the Philippines ang may EDCA site. Marami pong lugar sa buong mundo na merong mga EDCA site ang Amerika. O sa madaling salita, ang EDCA site po sa Pilipinas, ang tawag po dyan ay mga military base, no? Military base ng Amerika na nilalagay sa bawat lugar sa ating bansa. So ngayon mga kababayan, sa panahon ni Digong, mga kababayan, pinatanggal po ni Digong lahat yan. No? Pinatanggal ni Digong lahat yan at never siyang nakipag-ugnayan or nagkipag-transaksyon sa Amerika dahil mas pinili ni Digong ang China. So ganito po mga kababayan ang post, no, at ang reaksyon ni Pulong Duterte. Ito po mga kababayan, mula po ito sa News 5. Ayan, kung nakita nyo, News 5 po yan, Pulong Duterte. So ito po, Ma'am Remy Codojilo po, a grave national security concern. Ayan, grave national security concern daw. Sabi niya, binatikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte si President Bongbong Marcos kaugnay sa pagpapalawig ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA site sa bansa. Supporters of EDCA call this protection but protection that invites retaliation, escalation, and entanglement and war that are not ours is not protection. It is reckless, saad ni Pulong. The decision of this Bangag administration, sabi niya, the decision of this Bangag administration to aggressively expand the EDCA sites in the Philippines is a grave national security concern and a clear sign of a government acting not in the interest of Filipino but as a compliant puppet of United States. O dito na naman tayo mga kababayan. Basta makarinig ako ng salitang puppet daw si PBBM ng Amerika. Hindi daw nakakatulong para sa kaligtasan ng mga Pilipino, mga kababayan, ang pagpapatayo or pagpapayag ni PBBM na tayuan ng military base or US military base ang Pilipinas dahil ito po ay parang ano daw tayo, nananawag tayo ng gera. So mga kababayan, nagiging ano daw, no, puppet daw tayo ng Pilipinas. Ang sabi ni puppet tayo ng Amerika. Sabi niya dito, grave national security concern and a clear sign of a government acting not in the interest of Filipinos, but as a compliant puppet of the United States. So sabi dito, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ano nga po ba yan? No? Pakinggan natin ang explanation ni Digong dyan, mga kababayan. Kasi hinanap ko talaga yan na in-explain ni Digong kung ano ba ang consequences kung meron tayong EDCA site. Ito po. Sa kay Digong, mga kababayan, sa explanation ni Digong, ito. Talagang hindi ko pinapansin ang Amerika sa administration ko. I never allowed any concession to them. Wala naman silang hiningi sa akin direkta because I know na alam nila na hindi talaga ako papabayang. For example, EDCA. It simply means the presence of foreign troops in our country. Alam mo, ang Amerika, kalaban nila ang China. So kailangan nila, bago makarating ang Amerika sa China, dadaan muna dito sa Pilipinas. So importante sa kanila ang Pilipinas, buffer zone. Na bago makalusot itong mga Chinese, dadaan talaga sila muna dito sa mga military installations.
buffer zone ang Pilipinas. So, Amerika, kailangan talaga nila pigilan ang China from advancing to the Pacific. The only way that they can enter into the Pacific, makita mo sa mapa dito sa Taiwan Strait, between Taiwan and the Philippines, nandyan sa dulo on the tip of the country, there's a narrow channel there. Ngayon, kung magkagera, fight muna tayo dito bago ka makalusot. Before you can ever even entertaining the idea of conquering the Marianas and Guam, patayan muna tayo dito sa Pilipinas. So, ang problema ngayon is they have asked many military bases. Pag military base, armas talaga yan. Missiles yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siguro ang Cagayan. So, anong gawin ng China nito? Kung mag-away sila ng Amerika, sino ang kalaban nila? Amerika? Oo. Saan ang Amerika? Nandito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya bumbabahin talaga nila yan. Luzon, Visayas, hanggang Cagayan de Oro. Sus Mariosep, marami pa namang magaganda sa Cagayan de Oro. Kasayang. O, diba? Narinig nyo? Sabi niya, bubumbahin daw ng China hanggang Cagayan de Oro. Marami pa naman daw maganda sa Cagayan de Oro, sayang. Eh, may jowa siya doon eh. Diba? Kaya nasabi niyang maraming magaganda sa Cagayan de Oro, sayang. May jowa kasi yan doon. Isa yun sa kanyang jowa na bumisita doon sa Dahig. Diba? Si Girly. Diba? O, isa sa mga jowa niya si Girly. O. So ngayon, in-explain ni Digong yan, mga kababayan. Ganito yan. Kung ikaw Pilipino, alam nyo ba kung bakit galit na galit ang China sa atin ngayon, sa Administrasyong Marcos? Kasi ganito po yan. Nahihirapan kasi mga kababayan, makupkop ng China ang mga isla sa Spratly Islands at sa West Philippine Sea kasi alam po ng China na ang West Philippine Sea maraming mineralis ng langis dyan. Merong mga high-end langis dyan na kung saan na-discover kamakailan lang. 'Di ba? Na ini-explain at pinaalam sa publiko ni PBBM na merong langis na discovered ang Malampaya Annex. Bago na namang na-discover. So ngayon mga kababayan, yan po ang kausapan ni Digong at ng China na tinatawag nilang Gentleman's Agreement. So ngayon mga kababayan, dahil dyan sa Gentleman's Agreement na hindi natupad, ang mga Chinese or ang Chinese government galit na galit ngayon sa Pilipinas at higit sa lahat galit na din sa mga Duterte. Bakit? Yung kanilang pangako, yung kanilang kasunduan, yung Gentleman's Agreement hindi na natupad. Baka kasi malaki-laki na ang nabigay ng China, 'di ba? Hindi na natupad yung ilang Gentleman's Agreement. Tubig lang 'yan. Buhangin lang 'yan, kadami-dami nating dagat. Hayaan kayo mga Pilipino na nanood sa akin ngayon. Hayaan nyo, tubig lang 'yan. Kalaunan, after 6 years na discovered ni PBBM, meron palang natural gas dyan na pinakamataas pa na 97 octane. Yan yung mga gas sa mga high-end sports car. Mga mamahaling gas yan. 97 octane yan to 105 octane. Pinakamahal yan na gas. Ang na-discovered ngayon dyan. So ngayon mga kababayan, isa din sa rason na kung bakit ang China ay hindi na halos makakakupkop at makahanap ng mga natural gas ngayon dyan. Kasi dito sila natatakot sa 7 EDCA site na mga military base sa collaboration ng Philippines at Philippines at Amerika. So ngayon mga kababayan, dito sa sinabi ni Pulong, nilagay daw ni PBBM sa panganib ang ating bansa dahil sa EDCA site. Kung nalaman nyo sa balita kanina mga kababayan, ang Ukraine ay pumayag po sila na ang isa sa kanilang mga EDCA site doon ay gagamitin ng Amerika na mag-launch ng missile papuntang Iran. No? So, pumayag po ang isa sa mga EDCA site ng Amerika sa Ukraine, yung military base sa Ukraine, gagamitin ng Amerika para doon magmula ang missile, palilipa rin papuntang Iran. So ngayon mga kababayan, ang sinabi at pinakalat ni Pulong ngayon, baka mangyaring ganon. Kung halimbawa, hihiram ang Amerika ng lugar sa ating bansa na magpalipad ng missile papuntang Iran, baka ang Iran magalit, babalikan tayo. So yun ang sabi ni
pulong. O, halimbawa, merong kaaway ang Amerika, kaaway niya ang China, so hihiramin ng Amerika yung military base or EDCA site dito sa Pilipinas. Gagamitin ng Amerika magpalipad ng missile papuntang China. So ngayon ang China, pag bumawi sa Pilipinas ang bagsak. So ganun ang sabi ni Pulong. Ngayon mga kababayan, tanong ko una, ano bang alam ni Pulong sa ganyan? Ano bang alam niya sa ganyan? Magpresidente ka muna, Pulong, bago mo malaman yan. Ganito kasi yan. Hindi naman po siguro tanga ang China na gigirahin niya ang Pilipinas na alam naman niya na ang kaaway niya ay Amerika. Maliban na lang kung tayo ay makipag-away sa China at ang Amerika nasa likod natin. Ni minsan hindi naman tayo nakipag-away. Sila ang nambubomba ng water cannon sa atin. Ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, kung delikado man ang magkaroon ng 7 EDCA site sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Cagayan de Oro, mas delikado po ang sakupin tayo ng China. Kung delikado man ang magkaroon ng EDCA site, para sa akin hindi po delikado ang magkaroon ng EDCA site. Kasi bakit? Maganda po yan na meron tayong EDCA site or military base sa ating bansa para hindi tayo basta-bastang bulihin at bastusin ng anumang mga bansa na mas malaki sa atin. Bakit? Ganito lang naman yan, example yan eh. Meron tayong 7 EDCA site. Kung bawat sa 7 EDCA site, merong 5 missile. Ganito yan ha, 5 missile bawat EDCA site. Meron tayong 7. 5 times 7. So medyo marami-rami. 5 missile sa bawat EDCA site. So 7 yan, 5 times 7. Magkano? Ilang pirasong missile yon? Compare kung makipaggera ang China sa atin. Halimbawa, papuputukin ng China ang Luzon kasi hindi tayo pumayag na ibigay sa kanila ang West Philippine Sea. Do you think ang China makikipaglaban sa atin? Pulong, ang layo ng panaginip mo. Bangungot yan, gumising ka. Baka matuluyan ka. Ganito po yan. Kung ako po ang China, mas mahalaga sa akin ang lupa. Mas mahalaga sa akin ang lupa kaysa makipaglaban ka sa langgam. Manok ka eh. I-compare natin, ang Pilipinas langgam, ang China manok. Kung ang langgam na yan magpaputok ng napakaraming missile, durog ang China. Kung ang Pilipinas, isang putok niya, pulbo ang Pilipinas. So ipapalit ba ng China sa maliit na isla na Pilipinas ang kanilang islang napakalaki? Hindi naman po siguro, Pulong. Kasi tutuusin mo, ang China nag-invest ng billions of dollars, trillions of dollars, bumuo ng armas, bumuo ng mga high-tech at advanced technology. Gumasto sila ng bilyon-bilyon. Tapos papayag sila na dudurugin lang sila ng Pilipinas. Kung ang 7 EDCA site sa Pilipinas sabay-sabay magpaputok ng missile yan diretso sa China, ang China masisira, madudurog sila. Tayo, isang putok lang ng nuclear bomb, ubos tayo. Walang mawawala sa atin kasi wala naman tayong advance at mga high-tech na equipment katulad sa kanilang ininvest. Diba? So kung ikaw mga kababayan, papayag ka ba ang cellphone mo, Apple, tapos ang kalaban mo, Cherry Mobile? Diba? Papayag ka ba ang cellphone mo, touchscreen, tapos yung kalaban mo, di keypad? Pulong, ang layo. Kung meron mang panganib or peligro ang paglagay ng EDCA site, di ba? Mga kababayan, mas panganib po ang masakop tayo ng China. Kasi hindi po tawag doon mga kababayan, hindi po makatarungan, hindi po katanggap-tanggap na sasakupin ka ng China at gawin kang probinsya. Di ba? Mas pipiliin ko na magkaroon tayo ng military base ng Amerika or EDCA site na tinatawag sa Pilipinas. At least hindi tayo basta-bastang bulihin. Kasi ang iniisip ng China, ang liit ng Pilipinas eh. Wala namang mga bilyonis na halaga ng mga modern technology dyan sa bansa nila. Na kahit durugin natin yan, walang mawawala. Pero sa atin, nag-invest na tayo ng trillion-trillion at bilyon-bilyong dolyar. Pagpaliparan tayo ng missile yan, madudurog tayo, malaki ang
distraction, malaki ang tawag doon, destroy. Di ba? Madi-destroy tayo. Malaki ang tawag doon, mawawala sa atin. Ang Pilipinas, anong mawawala dyan? Bukod lang sa mineralis nila. Kahit bubumbahin mo yan, ang mineralis hindi nawawala. Sasabog lang yan, pero yung mineralis, nandyan pa rin. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang layo po sa mga ang layo po sa mga iniisip ni Pulong. Ang sabihin nyo lang kasi, hindi nyo kasi makontrol ang presidente ng Pilipinas. Hindi nyo makontrol kasi bakit? Ang laki kasi ng pangako ng tatay nyo. Yung pangako ng tatay ninyo, biruin nyo, tinayuan nga kayo ng university sa China kapalit ang West Philippine Sea Biruin ninyo, meron kayong gentleman's agreement na hindi alam ng taong bayan. Kaya nagugulat nga si PBBM, ano ba kasi talaga ang pinag-usapan ni Digong at ng China kung bakit ang China galit na galit sa atin. Kasi nga may mga pangako, may mga kasunduan na may mga oil exploration daw. Syempre hindi na matuloy-tuloy ng China yan. Kasi bakit? Subukan mo may bumbahin ng subukan nyo kami bumbahin ng water cannon. Lumalaban na kasi ang Pilipinas. Kasi bakit? Kung naalala nyo noon, nagpadala ang Amerika ng isang Typhoon missile. Galit na galit din si Pulong. Sabi niya, bakit mas pinahalagahan ninyo ang Typhoon missile kaysa sa kaligtasan ng Pilipino? So, ang sabihin nyo, natatakot kayo. Kasi bakit? Yung mga pangako ng tatay ninyo, hindi natutuloy, sisingilin talaga kayo ng China. Diba? Sisingilin talaga kayo ng China. Yun ang katotohanan. Sa ngayon kasi, siyempre, guguluhin kayo ng China, singilin kayo ng singilin, balik-balikan kayo dyan na parang Bombay. Mangangatok ng mangangatok yan. Kasi bakit? Hindi na kasi ang China nakakapag-explore. Subukan mong mag-explore, isang tutok ka lang ng Typhoon missile, durog yung barko mo. Yan po ang rason dyan mga kababayan. Hindi po talaga totoo yung sinabi ni Pulong na nalagay sa peligro kasi meron tayong mga EDCA site. Baka ang mangyari, gagamitin tayo ng Amerika, tapos gamitin yung isang base, ito gamitin namin yung missile dyan kasi may base naman kami, gamitin namin yung missile, ipaputok namin sa Iran. Tapos ang sabi naman, baka ang Iran bumawi, babalik sa Philippines. Hindi po ganun yon. Hindi naman po siguro tanga si Donald Trump, bakit ang layo naman ng Iran? Bakit dito manggaling ang missile? Pwede naman niyang gamitin yung galing pwede naman siya mag-contact sa North Korea. Kaibigan naman si Trump at si Kim Jong-un. Sa North Korea galing. At least ang lapit na ng Iran at North Korea. Nandyan pa ang India. Bakit hindi si Trump umano sa India? Meron din namang military base Trump sa India. Di ba? Ganun po yun mga kababayan. Kaya ang layo sa totoo lang. Kung delikado man sa reaksyon ni Pulong at nalagay sa peligro ang Pilipinas dahil sa mga EDCA site na itinayo ng Amerika na mga American military base sa Pilipinas, mas delikado po ang masakop ng China. Biruin nyo mga kababayan, una, ano po ba ang pinakadelikado kapag nasakop tayo ng China? Una, ang mga Pilipino kumakain po yan ng mga malilinis na pagkain. Tingnan nyo, pag nanood nga tayo ng mga reels sa Facebook at sa TikTok, di ba? Minsan makikita nyo yung mga Indiano pag gumawa ng pagkain, kinakamay-kamay, pinapaa-paa, di ba? Nandidiri tayo. Napaka-sensitive natin sa pagkain. Kapag tayo, una, masakop tayo ng China, saan kayo makakita na kumakain ka ng pritong alakdan? Nasubukan mo bang kumain ng pritong alakdan? Pangalawa, nasubukan mo bang kumain ng lugaw ang sahog sawa? Walang ganon. Nasubukan mo na bang kumain ng pritong paniki? Yan ang number one. Nakakatakot po talaga. Kasi bakit mga kababayan, alam nyo ba, based sa pag-aaral noong 2019, ang COVID ay nakukuha po sa pagkakain ng mga Chinese, pagkakatay nila ng mga iba't ibang mga exotic animals. Doon nila nakukuha yung sakit na COVID. Kaya nakakatakot kapag nasakop tayo ng China na kumain tayo ng pritong paniki, baka magkaroon tayo ng COVID ulit. Yun ang isa sa nakakatakot dyan. Mas nakakatakot ang masakop ng China kaysa magkaroon ng EDCA site. Yan ang totoo, Pulong. Pangalawa, bukod sa pagkain mo ng pritong alupihan, adobong alakdan, at lugaw na ang sahog ay sawa, baka magkaroon tayo ng COVID, nakakatakot. Pangalawa, mas nakakatakot pag nasakop ka ng China. Bakit? Baka magkaroon ka ng asawa na robot.
Magugulat ka pag uwi mo, pag kahit sinampal-sampal mo yung asawa mo, di mo na maramdaman. Hindi na siya nasasaktan. Bakit? Kasi robot na pala siya. Magugulat ka. Ang yung asawa mo lumilipad. Mas nakakatakot po yun pag nasakop ka ng China. Pangatlo, mas nakakatakot pag sinakop tayo ng China, tapos pupunta ka ng bansang Europe, magkaroon ka ng bag na peke, makukulong ka. Kasi alam natin sa Europe, pag nagdala ka ng mga Class A at mga replikang gamit, makukulong ka doon. Alin ba mas nakakatakot? Yung magkaroon ng military base o magdala ka ng peking bag sa Europe, makulong kang di oras? Diba? Kapag may military base ng US dito sa Pilipinas, kahit saang bansa kang pumunta, hindi ka makukulong. Pero kapag nasakop ka ng China, magdala ka ng peking bag, pagpunta mo ng Europe, kulong ka. Diba? Yan, una sa pagkain. Sa pagkain ng mga exotic animal, alupihan, alakdan, uod, diba? Tipaklong. Magkakasakit ka dyan at baka babalik pa. Ang COVID. Pangalawa, pag sinakop tayo ng China, dito tayo makaranas mga peking bag. Peking damit. Pagpunta mo ng Europe, makulong ka bigla. I-hold ka agad sa airport. Bakit? Peke, Class A yung bit-bit mo. Pangatlo, mas nakakatakot po pag nasakop tayo ng China. Bakit? Alam mo ba kung anong gagawin? Lahat po ng pogo pupunta na dito. Lahat po ng illegal andito na sa Pilipinas. Pinasok na tayo nang hindi pa tayo sinakop Pogo, anong nangyari sa pogo sa Pilipinas? Anong nangyari sa pogo? Lahat ng Pilipino nalulong sa sugal. Yung mga iniipon, yung mga napundar, nabinta na sangla, nalulong. Ang daming mga sugarol ang nawawala dahil sa pogo na yan, dahil sa sugal na yan. Pangatlo, pang-apat, yung droga. Alam naman po natin mga kababayan na kadalasan pong droga ay nanggaling sa China. Kapag sinakop tayo ng China, di ang droga dito lusot labas-pasok na sa ating bansa. Mas lalong nakakatakot at nalalagay sa peligro ang ating kababayan kapag sinakop tayo ng China. Panglima, dito mas lalong nakakatakot. Bakit? Yung mga negosyante at yung mga magsasaka sa Pilipinas mawala ng hanap buhay. Bakit? Kasi ang mga kamatis, sibuyas, patatas, gulay, karne, bigas, magiging peke yan. Yung ating hanap buhay dito mula sa kabukiran, mapapalitan ng mga hybrid na pagkain. Saan ka makakita ng peking pansit canton? Saan ka makakita ng peking bigas? Mas nakakadelikado sa buhay ng Pilipino yon. Paano na yung mga Pilipino mawala ng mga negosyo? Mawala na ng hanap buhay. Bakit? Kasi nandun na sa mga smuggled. Nakita nyo naman ngayon kung paano ginawa ng China ang smuggling sa Pilipinas. Biruin mo, Pilipino tricycle driver pero 7 billion ang halaga na ipinasok na mga peking bigas. Mga smuggled na sibuyas, kamatis. Kita nyo sa investigasyon ni Kiko Pangilinan? Biruin mo, hindi alam nung tricycle driver, ginamit ang pangalan niya para makalusot yung negosyo mula sa China, yung mga peking karne. Diba? Kita nyo? According sa customs, sa investigasyon ni Kiko Pangilinan, kaya delikado talaga mga kababayan pag sinakop tayo ng China. Kaya mas mabuti na meron tayong EDCA site, at least hindi tayo buli-bulihin at bumbahin ng water cannon. Diba? Kung nakakalagay sa peligro ang pagkaroon ng EDCA site sa Pilipinas, di sana nung ni-water cannon tayo, pumunta ang mga Duterte doon at pinagsasampal yung mga Chinese Coast Guard. Naalala nyo nung winater cannon ang PCJ or ang Filipino Coast Guard? Ni minsan ba may narinig kayo sa magkakapatid na Duterte na may concern sila doon sa tinagang daliri? Nakita mo yung daliri ng Filipino Coast Guard na tinaga. Nakakita kayo ng statement mula kay Sara, mula kay Pulong, mula kay Baste, at sa mga Duterte? Wala. Nakita ninyo yung binomba ng water cannon, ilang bangka natin ang maghahatid ng relief good na binomba at nasira. Ni minsan ba may narinig kayo sa mga Duterte statement na concern sila? Paki-comment, meron, wala. So ngayon, Pulong. So alin ang mas peligro? Yung magkaroon ng EDCA site o bubumbahin tayo ng water cannon na wala naman kayong concern? Ni minsan ba nakarinig kami ng concern sa inyo? Tinaga ang daliri ng Filipino Coast Guard. Binomba ng water cannon ang mga bangka ng mga Filipino Coast Guard. Ni minsan ba sa inyo nakarinig kami ng statement? Ni minsan ba sa inyo naglabas ng statement ang Office of the Vice President? Magbigay kayo ng isa. DDS na nanonood sa akin ngayon. Magbigay kayo ng isang balita man lang or link na nagbigay ng statement si Sara Duterte patungkol sa sigalot sa West Philippine Sea.
Sige nga. Ang galing-galing yung mamuna. Samantalang nung binomba ng water cannon ang Filipino Coast Guard, ni isa sa inyo mga Duterte, wala kaming narinig na naglabas kayo ng statement. Maglalabas lang kayo ng statement pagkaalam ninyong hindi pabor sa China at pagkaalam ninyo na Chinese New Year, araw ng lantern, araw ng kwek-kwek, kapistahan ng siomay, tsaka ka naglalabas ng statement. Di ba? Nakikita nyo ba? Naglalabas ng statement ang mga Duterte? Maglalabas lang yan ng statement kung piyesta ng lantern, kapistahan ng tawag doon, Clutius, selebrasyon ng paggawa ng Great Wall of China. Yun, makikita mo, may statement si Sara, may press release. Pero pagdating sa Filipino Coast Guard na binunba ng water cannon ng Chinese Coast Guard, wala kang maririnig sa kanila. Tapos pag gumawa ang Pilipinas ng ikaka-improve ng military, at hindi tayo buli-bulihin ng China, ang sasabihin agad nila, nailagay sa peligro, nailagay sa panganib ang Pilipinas dahil sa ginawa ni PBBM at sa Bangag Administration, na ginawang puppet ng Amerika. Mas okay po yung gawin tayong puppet ng Amerika kaysa gawin tayong puppet ng China. Di ba? Gagawin kang puppet ng China, tapos yung pogo, yung sugal, yung mga illegal, ang pogo, nagbibigay yan ng 2 billion a month. Walang pera ang pagkor. Walang pera ang Pilipinas. Kailangan natin ng pera. Kaya kahit illegal yan sa kanila, laro yan sa labas. Tinanggap ko, ginawa kong legal kasi nagbibigay sila ng 2 billion a month. Ang tanong, saan ba galing yung 2 billion? Sa mga Pilipinong na-scam sa peke na larong computer ng scatter. Kaya ko pinatuloy ang gambling na yan kasi nagbibigay ang Pogo ng 2 billion a month. Malinis ang Pogo. Walang problema dyan. Sa pagkordiretso yan. Ang Pogo saan galing ng pambayad monthly-monthly? Sa mga Pilipinong na-scam nila sa scatter. Tayo ang ginatasan. Yung pinambayad ng Pogo sa gobyerno di umano sa Pagcor, hindi natin alam kung saan napunta yung binayad na 2 billion a month sa loob ng 6 na taon. 2 billion a month sa loob ng 6 na taon. Hindi natin alam kung saan napunta yon, sinong may kop-kop ng 2 billion a month na yan. Iniipon yan ng Pogo dahil sa pang-i-scam nila na pinapalaro nila mga Pilipino sa scatter na alam naman nila na ang scatter computer yon. Anytime, isa lang ang nag-monitor yan. Pag sinabi lahat ng naglalaro ng 2,000 pataas ang taya, lahat talo. Biruin nyo, ilang Pilipino ang naglaro ng scatter sa buong Pilipinas? Sabihin natin 1 million Pilipino playing scatter. Kung ilagay doon sa monitor ng Pogo na ang scatter 2,000 ang taya pababa, lahat talo sa ganitong minuto. Ubus lahat ang 2,000 ang taya. Ito, 5,000 taya sa isang minuto, lahat panalo, mananalo lahat yon. Kontrolado yan Mas maigi pa nga yung tumaya ka sa sabong kasi nakikita mo yung dalawang manok nagtatari. Nakikita mo in reality. Pero kung maglaro ka sa computer na kontrolado naman ng IT, wala kang panalo dyan. Kawawa ka dyan. Kaya yung sabi ni Digong na 2 billion a month, doon yon sa kanilang mga na-scam. Diba? Biruin nyo. Saan kukuha ang Pogo ng pambayad ng 2 billion a month? Sa mga Pilipino na nabudol. Nakaprogram yan kaya sa mga naglalaro ngayon ng scatter yan, mga bingo-bingo plus. Lose. Ayoko na magsalita. Mga kababayan, kontrolado yan. Una, papanalunin ka niyan 2,000, 5,000, 3,000. Pangatlo, pang-apat na taya mo, ubos yan. Hanggang sa mabenta mo na yung motor, yung mga napundar mong alahas, yung mga cellphone mo, hanggang sa pag wala kang mabenta, yung mga pera ng lola, lolo, kamag-anak, pinsan, kapitbahay, mananakaw mo na. Program yan. Hindi ka mananalo dyan. Diba?
So, alin ang mas delikado? Yung sakupin ng China o magkaroon tayo ng military base ng Amerika sa Pilipinas? Mas pabor ako sa magkaroon ng military base. Bakit? Yung military base, for security yan, na hindi tayo basta-basta sakupin ng anumang bansa at bulihin ng anumang bansa. Kaysa naman sakupin ka ng China, putang ina, ubos na ng ari-arian, magnakaw ka na kasi napagod ka na at nalulung ka sa sugal, nabaliw ka na at nalulung ka na sa droga dahil galing sa China. Mga peking bigas, peking pansit, peking kagamitan. Makukulong ka pa pagpunta mong Europe kasi yung bag mo class A. Tapos, kakain ka ng pritong alupihan, pritong alakdan, di ba? Ginisang tipaklong. Kita mo, kakain ka lugaw, ang sahog ahas. Sisira ang buhay mo. Di ba? Sasabi ni Pulong nalagay sa peligro at panganib. Siya lang ang nagsabi nun kasi maka-China siya eh. Diba? Ganun po yun, mga kababayan. Diyos ko naman. Kung hindi mo maintindihan kung anong gagawin ng gobyerno, puro kay puna. Tapos pag tinanong mo, sila ba anong ginawa? Wala. Yeah? Okay naman yung okay naman yung magpuna ka ng ganyan. Kasi may mga supporter kang tanga eh. Pero pag tinanong ka, puna ka ng puna, ano bang alam mo? Ano bang nagawa mo? Diba? Ganun lang naman kasimple. Pupunain mo ang hakbang ng Pangulo. Sige, may karapatan kang magpuna kasi this is a freedom of speech. We have right. Yeah? You can do what you ever want to do in this Philippines. This is a free country. In this country. Sa Philippines. Pero mga kababayan, ibabalik ko yung tanong sa iyo, Pulong, ano bang nagawa mo at ano bang alam mo dyan? Wala tayong problema. Kahit sino pwedeng magpuna, pwedeng mag-react. Ang tanong, ano bang alam mo dyan? Magpresidente ka muna. Bago ka maganyan. Kasi hindi lahat ng mga patutsada at mga banat ninyo at tirada ay papakinggan ng gobyerno. Hindi magpresidente kayo. Kung gusto ka yung masunod, di magpresidente kayo. Huwag niyong diktahan ang presidente kasi hindi kayo kaano-ano. Dati magkaibigan kayo, ngayon hindi na. Di ba? Ganun kasimple yun. Huwag niyong pakialaman yung presidente. Kasi bakit? Kayo pinakailaman ba kayo ng presidente? Hindi naman. Kasi kung mag-react kayo dyan, pumunain ninyo, karapatan nyo yan. May kalayaan tayong pumuna at mag-react. Yeah? Ang problema lang, ano bang alam mo? Ano bang nagawa mo? Diba? Ano bang nagawa mo? Ano bang alam mo pagdating sa ganyan? Presidente ka na ba? Ganun lang naman eh. Walang problema mag-react. Ang problema dyan, ano bang alam mo? Ganun lang ka-simple. Ulitin ko pa ba? Ano bang alam mo? Ano bang nagawa mo para pakinggan ka ng tao? Mismong distrito mo nga, ang baha. Napakatagal nyo na dyan, 32 years na kayong namuno dyan. Yung baha dyan, 2 oras na ulan, hanggang dibdib na yung tubig. Yung baha pa nga lang sa distrito mo, hindi mo marisolba, tapos yung EDCA site, papakialaman mo. Inano ka ba ng EDCA site? Ano bang alam mo dyan? Ano bang nagawa mo? Ganun lang naman yun eh. Diba? Kasimple. Bago kayo pumuna, sa mga nagawa ng ibang politician, punain nyo muna yung lalawigan ninyo, yung distrito ninyo, kung anong itsura, wala bang basura sa kanal, diba? O baka naman gusto mong kunin ang pondo ng EDCA site at ilagay mo na naman sa distrito mo at 51 billion na naman, diba? Ganun lang naman eh. Baka naman gusto mong kunin ang pondo ng EDCA site. Baka naman gusto mong ipagawa dyan ng kalsada na isang location, 2 project. Diba? Baka naman yung pondo ng EDCA site, gusto mo lang kunin at maggawa ka ng tulay. Isang location, 2 project. Diba? O baka naman magawa ka ng flood control dyan. Diba? Isang location, 2 project. 2 prices, 2 amount. Diba? Baka naman yung pondo ng EDCA site, pagka-interesan mo pa, Pulong, maawa ka naman. Diba? Maawa ka naman. Ano, puro na lang Davao? Kawawa naman yung Luzon. Yeah? Pinagbigyan na nga kayo sa 51 billion eh. Pati ba naman yan? Pagka-interesan mo pa? Wag na. Nagtatanong lang, baka naman, nagka-interest ka sa pondo ng EDCA site. Mahirap yan.
makakalaban mo ang Armed Forces of the Philippines niyan. 'Di ba?